akong itlog. Hanggang ngayon ka na ba aalis? Yung kalahati kasi nito, ilagay ko sa paksiw. Tapos, bakit? Tapos yung kalahati ay aking igigisa sa itlog. Gawa nang hindi din naman kayo kakain ito. Kaya yung pang akin lang yung lulutuin ko. Hindi din naman sila nakain ng ampalaya. Dati nung bata pa ako, hindi din ako nakain nito. Inaiinis ako pag ganitong ulam namin. Pero nung nagkaedad na ako, nakain ako ng ampalaya. Gusto ko ng lasa kahit mapait. Kahit siya ay nagmamapait. Ewan ko kung anong ulamin ng mga iyan. Ayaw nila ng ampalaya. May binili akong bangus. Tapos ipapaksiw ko, ilalagay ko yung kalahati dun sa bangus. Kalahating ampalaya. Meron din akong nabiling pipino, ayan. Pag nagugutom ako ay pipino ang kinakain ko. Yung kalahati nito ay ilagay ko sa bangus. Kaya, tano. Diba? Dito ka matulog siya. Doon ka matulog sa kama, anak, para hindi ka nai-istorbo. Pag Ate Susan de la Cruz, maghihiwa ako. Ganito daw ang gawin para hindi masyadong maalat. Lagyan natin ng asin. Tapos lagyan natin ng tubig. Pag naghihiwa ka daw ay ibabad mo na para hindi mapait. Diretso sa tubig. Shout out Ate Susan de la Cruz, I miss you na. Ayan yung lalagyan ko na aking hiniwa. Hiwa. Ito ay pang gisa. Gigisa ko ito sa kamatis at itlog laang. Akin laang naman ito, hindi naman sila nag-uulam. Kaya ako kahit konti laang kalahati. Tapos ibabad natin dito sa tubig na may asin. Diretso babad na daw, sabi na Ate Susan. Para hindi masyadong mapait. Magmamapait ka ha, ampalaya ha. Nakabili nga ako ng ampalaya. Ampalaya ngayon ng aking ulam. At dahil ako nga lang kakain, ay kalahati laang ang aking lalagay. Ibabad na natin. Parang kulang yun, kaunti lang. 1/4 pa nito. Yan. Ito sa sa ating paksiw na bangos. Babad na natin, mamaya natin banlawan yung aking ampalaya. Mamaya ko babanlagan. Aray. Tapos ito ay sa aking bangus na paksiw. Ilalagay ko dun sa bandang ilalim. Medyo malalaki yung hiwa. Ito ko na din ibabad. Tapos bumili ako ng sili para dun sa paksiw ko. Sili. At saka yung aking paksiw ay lalagyan ko ng, ito ay luya. Lalagyan ko siya ng luya. Pero lalagyan ko din siya ng, pag nagpapaksiw kami sa Quezon, naglalagay din kami ng luyang dilaw. Buti meron akong nakita
na luyang dilaw. Doon sa tindahan ng gulay ay malayo ka. Ang tindahan ng gulay dito ay bihira baga, talagang isa lang. Pag gusto mo ng madaming gulay, talagang pupunta ka ng pinakapalengke ng Valenzuela, yung ng Karuhatan. At ito yung para sa paksiw ko. Nagsasama-samahin ko na yung dekado ng aking paksiw. Tapos mayroong luya. Samahan ko ng luya yung paksiw. Anyway, mga meses, hinugasan ko na yung aking luya. Ayan. Hindi na talaga ako nagbabalat at nahirapan ako magbalat. Kaya hinugasan ko na lang. Turmeric. Samahan natin ng luya. Tikman natin, guys. Pero talagang masarap siya. Ganito ang ginagawa namin sa probinsya. Yung manilaw-nilaw yung pagkapaksiw niya. Sarap. Bango nung turmeric. May probinsya. Pero yung mga buntis ayaw na ang bango. Ito ay luyang dilaw. Masarap itong magandang ihalo, talagang magaganahan ka. At ako lang din naman ang kakain ay yun, yung mga batay iba yung kanilang gusto na ulam. Kalahati lang yung ilalagay ko, mga meses. Gawa ng yung kalahati ay ipapanggis ako dun sa aking ampalaya. Itlog at ampalaya.